Okay, buksan pa natin mga Bible sa Matthew chapter 25. Matthew chapter 25. Okay, Matthew chapter 25 verse 14 to 29. Pwede tayong tumayo at tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. So usually po kapag missions booster may mga events tayong ganito, usually I invite guests. Okay? Pero hayaan niyo muna ako mag-preach, amen? Okay? At hanggang mamaya, amen? Kahit na medyo pa-recover pa lang sa pero I want to share my heart with you. At the same time, ano yung pwede natin gawin, no? Okay, Matthew chapter 25 verses 14 to 29. Okay, medyo mahaba ito. So basahin natin ng salit-salitan. Okay, verses 14 hanggang 29. Kaya sabi niya, for the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country who called his own servants and delivered unto them his goods. Then he that hath received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. And he that hath received 1 went and dig in the earth and hid his Lord's money. And so he that received 5 talents came and brought other 5 talents, and saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. He also that received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. Then he which hath received 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gathered where I have not strawed. Take therefore the talent from him, and gave it to him which had 10 talents. Verse 29. For unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance, but from him that hath not shall be taken away even that which he hath. So makikita natin dito na they were given several talents. Yung talents sa pinag-uusapan dito is money. Okay? At makikita natin na yung dalawa, anong ginawa kagad when they received the talents, when they received money, anong ginawa nila kagad? They traded it. Amen? At anong tendency? Dahil ginamit kagad nila, they gain another more. Yung 5 nakagain ng 5, yung 2 nakagain ng 2, pero yung 1, hindi niya ginamit. Okay? At makikita natin dito na sinong excited pagdating ng Panginoon? Sinong excited nung dumating ang kanilang Panginoon? Naging excited yung dalawa, pero yung isa, hindi excited. And another thing na makikita natin dito sa parable of the talents, by the way, parable ito, no? Hindi ito But isang bagay na makikita natin dito is, hindi lang sila naging excited, kundi silang dalawa na ginawa nila yung pinaka-part nila to trade whatever things na binigay sa kanila ng kanilang master, sila yung blessed ng Panginoon. Okay, parang ganito, no? If you will trade what God had gave you, kung anong binigay sa iyo ng Panginoon at iti-trade mo yan, gagamitin mo yan, hindi lang ikaw yung magiging masaya because pagdating ng master ng ating Panginoon is matutuwa siya sa iyo,
But another thing na makikita natin dito, ikaw mismo magbe-benefit. Pero yung tao na hindi niya ginamit yung bagay na meron siya, anong nangyari? Hindi siya masaya nang dumating ang kanyang Panginoon. At the same time, hindi na siya nag-benefit na wala pa kung ano yung meron sa kanya. Nakuha niyo? Ang sabi niyang kunin at ibigay doon sa merong 10 talents. So, tingnan natin yung message ngayong umaga ito. When God entrusts blessings to you. When God entrusts blessings to you. Pag may pinagkatiwala sa iyo ang Panginoon na blessing, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Will you trade it or will you hide it? Amen? Iti-trade mo ba gagamitin or sasarilinin at itatago? Nasa sa iyo yun. Okay, so tayo po muna yung manalangin. Diyos sa masalangit, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami as we study your word. Dalain ko po na bigyan niyo po kami ng wisdom. At dinadalain ko rin po Panginoon na through your Holy Spirit, kayo po ang mag-work sa amin Panginoon, kayo po ang mag-convict. Patawarin niyo rin po kami Panginoon kung meron kami mga pagkakasala. At ganoon din po sa nawa Panginoon, kayo po ang kumilos. Samahan niyo po ako sa pulpitong ito. Dalain ko po na out of weakness ng aking physical body, kayo po Panginoon na magbigay ng strength. At kayo rin po magbigay ng wisdom through your Holy Spirit. At kayo rin po mag-empower ng message na ito sa mga hearer ng bawat isa na naririto. Ito na po aming samudalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, so pwede tayong maupo. At pwedeng pakisabi din doon sa mga nasa baba. I know na merong mga nasa baba pa na kahit na service na ay hindi pa pumupunta rito. Let's make a practice na once na service na, especially in preaching the Word of God, nandito tayo sa taas. Okay? Ang church ay dito sa ang worship sa auditorium, hindi sa CR, lalong-lalo hindi sa tindahan. Amen? Amen? At hindi kung saan-saan para magkwentuhan. Okay? Kapag ganyan ang attitude mo, hindi ka pa yata saved, baka Catholic ka pa rin. Okay? Na pupunta ka lang sa Misa de Gallo para magputo bongbong, pero hindi para mag-worship. Amen? Okay? So ias mo sarili mo, no? Kapag nandito ka sa church, anong ginagawa mo pag nandito ka sa church? Pag nandito ka sa church at hindi ka nakikinig ng message, may problema sa'yo. May problema sa'yo. Okay? Mahalaga na nandito tayo sa church. Kailangan ko lang itong sabihin because I want to practice na igalang natin ang Panginoon. Irespeto natin ang salita ng Diyos. Amen? Okay? Okay, so balik tayo dito sana. When God entrusts blessings to you, no? When God entrusts blessings to you. So makikita natin, when God gave a blessing, when God gave something, actually every time God gave you something, there is a purpose. Pag binigyan ka ng Panginoon ng isang bagay, may purpose yan. No? Kayong mga nag-pray ng lifetime partner, tapos binigyan kayo ng lifetime partner, may purpose ang Panginoon. Bakit binigay sa iyo yung tao na yan? And by the way, do not use God's blessing as an excuse para hindi ka mag-serve. Imagine mo, binigyan ka na nga ng wife, hindi ka pa lalong naging faithful. Binigyan ka ng anak, pero hindi ka lalong naging faithful. Gamitin natin yung anak natin, gamitin natin yung binigyan ka ng Diyos ng bahay. Dahil nagkaroon ka ng bahay, hindi ka na makapag-church kasi baka merong magnakaw sa bahay mo. Hindi mo maiwanan yung bahay. Okay? Blessing na may aso, amen? Amen? Pero yung aso, ang bantay ng bahay, hindi ikaw ang magbabantay sa aso. Amen? Sometimes problema kasi mga iba, hindi mo makapag-church dahil doon sa aso na binabantayan. Parang baliktad. Ang tawag nga sa aso dati, bantay. Bakit ikaw ang nagbabantay? Ikaw na ba yung aso? Baliktad naman. Amen? Do not use any blessings as an excuse para hindi tayo makapag-worship sa Panginoon. Okay? Alam ko kapag meron kang isang bagay na bago, excited ka, baka hindi ka makatulog, huwag mong i-worship yan. I-worship mo ang nagbigay sa'yo. Amen? Amen? Okay? So, natin. Every blessing na binibigay ng Panginoon may purpose. And that purpose is for God na mag-glorify siya.
So anong kailangan natin gawin? Every time God gave you a blessing, anong kailangan mo gawin? You need to ask God. You need to seek and to look what is God's purpose for that blessing. Bakit ka binigyan ng bagay na yan? Either yan ay talent, pag binigyan ka ng talent, just imagine, hindi lahat magaling kumanta, pero binigyan ka ng boses, then paggamit mo sa Panginoon. Okay? Kung nagkaroon ka ng time na binigyan ka ng talent or skills in music, ipaggamit mo yan sa Panginoon, huwag mong gamitin yan anong tawag din mga contest? Oo, baka magulat na lang tayo, ang galing mo mag-violin, nandun ka nasa noontime show, no? Tapos ang tutugtugin mo, ang worldly song. Okay? May ang Panginoon. Sabi niya nga dito, kung makikita natin sa Matthew chapter 25 verse 15, and unto one he gave 5 talents, to the other 2, and to the other 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. Kaya binibigyan tayo ng talent according to our ability. Ability to use it. Ability to become a blessing. Amen? At by the way, alam ng Diyos kung ano ang kaya mong i-handle. God knows kung ano ang kaya mong i-handle. Huwag kang magselos kapag binigyan ng 5 talents yung iba, binigyan ng 2 talents yung iba, tapos 1 talent ka lang. Amen? It means na ito lang yung kaya mo sa ngayon. But don't worry. As you improve, magkakaroon ka ng mas maraming talent. Okay? Halimbawa, yung 5 talents, siyang hindi niya pinahalagan yung 5 talents. Yung 1 talent, pwede niya madoble yun from time to time. Pwede niya ma-overtake yung merong 5 talents, yung may 2 talents. Depende kung sino yung faithful and consistent. Amen? So hindi ito pagalingan. Alam ng Diyos kung anong kakayanan mo. And by the way, hindi ka bibigyan ng Diyos ng isang bagay na hindi mo kaya. Now, gusto mong ibigyan ka pagkatiwalaan ka ng Panginoon ng mas marami, then improve yourself. Improve mo yung sarili mo. Improve mo kung paano mo i-handle ang mga blessing. Amen? Okay? Financially, gusto natin i-bless tayo ng Panginoon. Patunayan mo kaya mong i-bless ka na. Kung patunayan mo na kaya mong i-handle, give your tithes. Okay? Patunayan mo sa Panginoon na kaya mong gamitin yan for His glory. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng more than anything na And by the way, kaya niyang kunin, katulad nung ginawa niya dun sa isang talent. Kinuha ng Panginoon. Parang iisipin natin, Pastor, parang hindi naman naging maawayin ng Diyos. Hindi sa hindi maawayin ng Diyos. Walang mangyayari dun sa bagay na binigay niya, kaya kukunin niya na lang. Tandaan niyo to, pwedeng kunin ng Panginoon na isang bagay kung hindi natin magagamit for His glory. Pero once na pinagamit mo yan, whatever amount ng talent na meron ibibigay sa iyo ng Panginoon, whether yan ay treasure, yan ay skills, yan ay time mo na binibigay sa Panginoon, once na pinagamit mo yan sa Panginoon, sabihin ko sa iyo, marami pang ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Ipagamit lang kasi natin sa Panginoon. Another thing na makikita natin dito is, hindi niya lang gusto na makita natin yung purpose niya sa blessing na yan. Sa Matthew chapter 25 verse 19, after a long time the Lord of their servant cometh and reckoned with them. Tandaan natin sa bawat binibigay ng Panginoon na blessing sa buhay natin, someday haharap tayo sa Kanya kung ginawa ba natin purpose na gusto niya. Amen? Halimbawa, tingnan niyo sa Romans chapter 8 verse 28. Tingnan niyo yung mga verses na to. And we know that all things work together for good, to them that love God, to them that are called according to His. Gusto natin madalas yung word na all things work together for good. Yung gusto lang natin na i-recite dyan eh. All things work together for good. Pero tandaan nyo, all things will not work together for good kung hindi mo naman gagawin yung kanyang purpose. We need to do according to His purpose. We need to use every blessing according to His purpose. Kaya sometimes hindi natin nakikita yung ganda ng gagawin ng Panginoon kung paano niya ayusin ang buhay natin, ayusin ang lahat ng mga bagay na meron tayo, that all things will work together for good because we are not doing according to His purpose.
I think kailangan natin talaga na makita na we need to do it according to His purpose. Isaiah chapter 46 verse 10. Another thing na makikita natin sa Isaiah chapter 46 verse 10. Doon muna tayo, brad, sa Isaiah chapter 46 verse 10. Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying. Tingnan nyo to ha. Dinideclare na ng Panginoon yung end from the beginning. Ano yung magiging katapusan, yung magiging result? Pero sabihin ng Panginoon ito, my counsel shall stand. My counsel shall stand. Parang ganito, ano man ang gusto mong gawin, hindi mangyayari ang gusto mo. Ang masusunod, Panginoon. Pag hindi natin in-honor ang Panginoon sa bagay na meron tayo, anong tendency? Hindi mag-i-stand yung mga bagay na gusto natin dahil ang mag-i-stand pa rin kung ano yung bagay na gusto ng Panginoon. Ibig sabihin, if we will just follow, kung susunod lang tayo doon sa counsel ng Panginoon, kung susunod lang tayo sa purpose ng Panginoon, sabihin ko sa inyo, isang bagay na makikita natin, tiyak yung pinaka-result. Magiging secured yung result kapag ginawa natin yung purpose ng Panginoon. And I will do all my pleasure, sabi ng Panginoon. Yung word na pleasure dyan, hindi lang ano yan. Tandaan nyo, pag sinabi ng Panginoon, I will do all my pleasure, hindi lang siyang masaya. Hindi lang siyang mag-i-enjoy. Sino pang masaya? Ikaw mismo. Nakita nyo yung dun sa parable of talents, yung tatlo? Yung dalawa na ang ginawa nila is nag-trade agad, ginawa kagad yung dapat gawin, ginamit nila yung binigay sa kanila ng Panginoon. They gave pleasure to their master, pero sino rin ang nakinabang? Sila din. Amen? Okay ba kayo? Parang malapit na magpasko pero mukhang magiging November 1 yung mukha ng mga karamihan sa atin, no? Baka baka natanggap niyo na yung inyong pero naibayad na sa utang, amen. Kaya mukhang parang mukhang pa yung mga mukha, no? Okay pa ba kayo? Parang kayong may sakit, no? Okay? So, gawin natin yung ating yung i-ask natin sa Panginoon, Lord, what is your purpose? So that I can do it, na may bigay ko yung pleasure para sa iyo. At the same time, we will also enjoy yung pleasure na ibibigay ng Panginoon. Proverbs chapter 19 verse 21. There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel or the purpose of the Lord that shall stand. Amen? Alam niyo, kung gusto niyo maging gusto niyo talaga na makita yung kung paanong mag-work ang Panginoon sa mga bagay, maliit man yan o malaki, once na ginamit mo yan for His purpose, sabihin ko sa inyo to, mag-iisan pa rin kung ano yung ng Panginoon. At makikita mo na, tawag dito, saka mo palang ma-appreciate ang gagawin ng Panginoon once na ginawa mong isang bagay for His purpose. Ginawa mo yung according sa nais niya. So when God entrusted to you a blessing, you need to look for His purpose. You need to seek His purpose. And you need to fulfill it and you will be blessed. At makikita mo yung mas marami pang blessing if you will just do His purpose. So 3 bagay po ngayong bagay ito. Number 1, kapag binigyan tayo ng blessing, we need to trade to gain more. Okay? Trade to gain more. Matthew chapter 25 verse 16. Ang sabi yan sa Matthew chapter 25 verse 16, then he that hath received the 5 talents went and anong ginawa kagad nila? Traded with the same. Ano yung word na traded? Mamaya makikita natin yung traded kasi i-risk mo muna eh. Amen? Mawawala muna sa'yo pero makaka-gain ka pabalik. Amen? Ganun yung ibig sabihin ng trade. Iano mo muna, ibibigay mo muna yan pabalik sa'yo. Parang sa negosyo, kailangan mo munang magkaroon ng puhunan para magkaroon ng tubo. Huwag kang mag-expect ng tubo kung wala kang puhunan. Amen? Amen? So yan ang ibig sabihin ng trading. So anong ginawa nila? Because they traded what they have. Yung tao na may 5 talents, he traded it with the same and he made them other 5 talents. Ganon din yung isa. And likewise, he that hath received 2, he also gained other 2.
But he that hath received one went and dig in the earth and hid his Lord's money. So yung dalawa, they are excited to trade. Samantalang isa, nag-hide. Okay? Ang wise servant will always desire to increase what God gave them. Ako isang bagay na makikita natin kung ang isang tao wise, gusto mo lahat ng ibibigay sa iyo ng Panginoon pagyamanin. Amen? Amen? Sino sa inyo gusto niyong pagyamanin niyo lahat ng meron kayo na binigay ng Panginoon? Alam niyo, pag binigyan ka ng Panginoon, ito nakakalungkot, no? Kapag binigyan ka ng Panginoon tapos binagsak mo lang yan, wala lang. Nalustay lang. Hindi na glorify ang Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, pag may binibigay sa iyo ang Panginoon, makikita niya yung growth. Makikita niya na may nangyari. Makikita niya na merong, alam niyo, hindi yung, katulad ng nagbibiraw na dati sa mga staff, may staff na kapag siyang nagsimula, masisimulan yan, may growth. Pero pag binigay mo dun sa kabilang staff, mag-i-stop, no? Sabi nga namin, nagbibiruan gusto mong mabuhay yung ministry na yun, bigay mo kay ganito. Gusto mong mamatay yung ministry, bigay mo kay ganito. Parang, Pero alam niyo isang bagay na makikita natin, yung wise servant, wala siyang ibang desire. Kung merong ibibigay sa kanyang Panginoon, ang desire niya lang, Lord, ayokong manatili lang itong binigay mo sa akin na ganito. I want it to increase. Yan ang pinaka-desire ng isang servant. So yung makikita natin na yung growth is a sign of wisdom. Merong wisdom ang isang tao kapag may makikita kang growth. May wisdom ang isang tao in everything na meron siyang ibibigay sa iyo. For example, may wisdom ang isang tao kapag nag-kinder, next year grade 1 na yan. Amen? Amen? Yung grade 1, dapat grade 2 na yan next year. Pero nakakalungkot kapag ang anak mo grade 1 for 3 years. Amen? Walang growth. Okay? Ang cute ng baby, pero ang cute niyan sa first 1 year. Pero pag hindi yan, nag-iisip ka, anong kailangan kong gawin para magkaroon ng growth? Amen? The same thing sa mga natin. May gusto natin na everything na merong binigay sa atin. And by the way, walang masama. Yan ang dinidesire ng Panginoon na lahat ng meron sa iyo, pagyamanin. But you need to trade it. So do not just settle for less. Do not just settle for the norm. Yung para bang normal lang. We ought to outgrow what God gave to us. Huwag mong hayaan lang na manatili lang. Kapag may binigay sa iyo ang Panginoon, pagyamanin mo. Pag may binigay sa iyo ng ministry, pagyamanin mo. Yung ginagawa mo ngayon, huwag kang makontento. May gawin ka pa rin next year. Amen? Amen? May growth na nangyayari. Sino sa inyo ayaw nyo magkaroon ng pagbabago sa buhay nyo? Ang gusto lang natin na growth na hindi natin kinukonto, yung growth ng timbang natin, no? Minsan buti kinukontra na nga ngayon yan, pero yun lang ang pangit na growth Pero yung lahat ng ibang bagay na growth, magandang growth na So makita natin dito na magkaroon tayo ng growth na mag-isip tayo na ma-outgrow natin kung ano yung mga binigay sa atin ng Panginoon. In terms of talent, kung may binigay sa iyo ang Panginoon na talent or skills, God wants you to learn more. Amen? God wants you to learn more. Sabi ko nga kanina, hindi naman tayo perfecto. No, hindi naman tayo expert. Yung mga song leader natin, you are not expert. Anong kailangan mong gawin? Practice. Yung mga pianist, hindi naman karamihan expert. Hindi pa matagal tumugtog. Ilan sa inyo hindi pa ganun kano, kailan pa lang kayo pero kailangan mo mag-practice. Ano yung sa kantata natin? We are not experts. Pero alam niyo kung paano mag-glorify ang Panginoon dyan? I-practice talaga natin. Do not just sing. Do not just play. I-practice natin kung alam natin na hindi tayo expert, the more na kailangan natin ng practice. Amen? Amen? So, tingnan natin kung ano yung pwede natin magawa. Sa mga susunod na mga gagawin natin,
we need to we need to be more we need to put more practice para maibigay natin yung best natin sa Panginoon. Ano yung problema sa mga piling magaling na, hindi na nagpa-practice? Pero yung tao na gusto niya talagang magkaroon. Si Michael Jordan, ilang oras nagpa-practice si Michael Jordan? 16 hours a day. Hawakan yung bola. Just imagine 16 hours a day. Gusto mo maging expert na para bang pinaglalaruan mo na hanggang sa panaginip, kahit na ibato mo sa kanya yung bola, siguro kahit nananaginip yan, kahit tulog yan, masasalo niya yung bola. Dahil sanay na sanay siya sa bola. Okay? Alam niyo, kapag may problema tayo, halimbawa ganito, may mga things tayo na hindi natin kaya, we need to practice more. Kung may nakikita kang kulang sa sarili mo, anong kailangan mong gawin? Improve yourself. Kailangan natin continuously mag-improve. Alam niyo, ang gusto ng Panginoon, hindi ka nananatiling ganyan lang. Amen? 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 Kontento ka na ba na ganyan lang, na para bang, wala na, parang ano ka na lang. Ang isang tao na ginagawa na lang paulit-ulit ang isang bagay na walang improvement, nakaka-boring yan. Okay? Pero kapag meron ka improvement, sabihin ko sa inyo, tuwang-tuwa ka. In terms of ministry, God wants you to do more. Okay? So in terms of talent, God wants you to learn more. In terms of ministry, God wants you to do more. God did not call you to be comfortable. Amen? But He calls us to be committed to His work. Okay? Pag tinawag tayo ng Panginoon, hindi ibig sabihin pataas yung level natin, patamad tayo ng patamad. But we need to be committed to His work. Okay? Sabi ko nga sa may staff, kapag may sakit kayo, hindi ibig sabihin nagkaroon lang kayo ng konting lagnat, hindi nyo nagagawin yung dapat nyo gawin. Okay? Pag na-discourage kayo, hindi na kayo lalabas. O sige, gawin ko kaya yun. Pag nag-discourage ako, hindi ako mag-preach. Konting lagnat ko lang, hindi na ako attend ng church. Alam nyo, kahit na, sabi ko nga sa mga staff kahit na kung ikaw ay magsoserve sa Panginoon, kung magsoserve ka, kahit ibang nararamdaman mo, kahit discourage ka, whatever things ang dinadaanan mo, pagdating sa pulpito, pagdating sa pagsoserve sa tao, ipapakita mo pa rin na nagsoserve ka. Okay? Hindi mo isipin kung anong sa sarili mo. Sabi sa John chapter 9 verse 4, I must work the works of Him that sent me, while it is day, the night cometh when no man can work. Amen? Amen? Dapat mag-work lang tayo. Okay pa ba kayo? Ang hirap pag lumalamig ang panahon, Parang hirap gisingin, parang mantika na, Okay? God wants us to upgrade, amen? Kailangan natin mag-upgrade. Sino sa inyo from time to time yung cellphone nyo nag-a-ask ng upgrade? Hala tayo yung mga cellphone ngayon, maya't maya upgrade. Pati yung mga apps, lahat upgrade. Okay? Pati yung bayad ng kuryente, upgrade, amen? Lahat nag-upgrade. Ang problema, kung hindi tayo nag-upgrade, baka overdue na tayo na hindi nag-upgrade, amen? We need to upgrade. So lahat nag-upgrade. As a Christian, we need to upgrade. We need to have yung movement sa ministry ito. Ang movement sa ministry sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding. Ano yung makikita niyo yung movement na yan? Always abounding. Ibig sabihin, always increasing. Gusto mong hindi ma-discourage? Kahit discourage ka, abound in the work of the Lord. Always abounding. Ibig sabihin, hindi tayo dapat nanlulupaypay. Okay? During the time na discourage ka, huwag kang pumunta sa sulok at bubulungan ka na lang ni Satan. Baka maya-maya, makikita mo na lang yung sarili mo, baliw ka na. Amen? Amen? Amen?
Kapag discourage ka, humanap ka ng taong discourage, encourage mo. Pag na-encourage mo yung discourage, encourage ka na rin. Amen? Pag may napangiti ka, encourage na yun. Okay? Amen? Kasi may mga iba sa atin, inaalagaan yung discouragement eh. Huwag mong alagaan, huwag mong i-baby. Ang pinakamaganda sa discouragement, anong pinakamaganda sa discouragement? Huwag mong pansinin. Amen? Amen? Mas pansinin natin ng Diyos, huwag ang discouragement. In terms of yung mercy, yung ginagawa natin sa Panginoon, tingnan nyo sa Matthew chapter 9 verse 37 to 38. Then said unto his disciple, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth more laborers or send forth laborers into his harvest. The reality, mas dumadami ang nag-i-increase ang harvest. Another reality, kukunti talagang laborers. Okay? Pero alam nyo isang bagay? Kahit kukunti ang laborers at dumadami ang harvest, pwede pa rin tayong mag-serve sa Panginoon. Anong kailangan lang natin gawin? As a worker, we need to increase our effort. Increase our effort. Increase mo kung ano yung pwede mo pang gawin. Magkaroon ka ng way ng mas marami ka pang pwede ma-accomplish. Okay? The same thing, no? In terms of material blessing then, in terms of material blessing, God wants us to trade more. Paano tayo mag-trade more? We need to gain by trading. Okay? Sino sa inyo nagre-risk kayo ng pera para kumita? Diba? Yun ang pinakano ng businessman eh. Kailangan ka mag-risk. Ganon din ang pinakano ng mga magsasaka. Hindi ka aani kung hindi ka tatanim. Sabi nga ng mga magsasaka yung August, lalo na yung August, ano yan, ang mga magsasaka walang pera. Bakit? Lahat ng pera nila nandun sa tanim. Pero pagkatapos ng October, October, November, yan. Makikita nyo, mayayaman ang mga magsasaka. Bakit? Kasi yan time ng harvest. Okay? Sa Pangasinan, isang paborito ko, alam kong harvest na kapag meron ng tinatawag na derumon. Sino sa inyo alam yung derumon? Alam niyo yun? Yung black na rice. Yung black na malagkit. Okay? Ang tawag namin doon, derumon. Sa Pangasinan. Okay? Ganon kasi ang pag-term ng mga yung E is Sa Ilocano ay talagang E, no? Sa amin naman, kaya ang hirap magpangasinan saka mag-Ilocano. Kasi matigas saka malambot. Okay? Pag nakita ko na yung derumon, no? At kapag October yan, alam ko na yung may malagkit. Okay, masarap yung malagkit. Hindi ba, sino sa inyo nakatikim na nun? Sino sa inyo hindi pa nakatikim nun? Marami pa yata hindi nakatikim. Dapat pagka meron tayong derumon sa paggawa nga tayo, tapos patikim natin, Okay? Ano yun parang, alam niyo yung latek, di ba gumagawa ng latek? May latek na yari sa derumon, yung itim na Ang kagandahan yung malagkit na yun, amoy siya, kaya siya naging itim, kasi sinusunog nila yung palay bago bayuhin. So hahalo yung kulay ng uling dun sa may rice, sa may glutinous rice. Okay? At yan yung talagang itim na malagkit na tinutukoy nila. At marami silang si Sister Ruby kung makakabili tayo nun, masarap Sister Ruby na yung latek, no? Pwedeng gawing latek yun. Pero meron din kaming ginagawa na hindi latek. Alam yung ginagawa lang namin, binababad sa, tawag dun ilalagay sa yung fresh na gata ng nyog. Tapos ibababad yung lalagyan ng asukal, tapos lalagyan ng sariwang nyog. Ibababad lang yun. Pakakainin na yun. No? At ang sarap nun, para siyang pinipig. Parang derumon, parang di bang pinipig kulay green? Ang derumon naman, black. Pero ganun din yung lasa. Okay? Halos ganun. Sige, hayaan nyo kapag may derumon, talagang
Nagutom tuloy kayo, no? Subukan natin. Ang mga taga-Pangasinan dito, ayan, sila Doktora Bing, kami, sino pa yung mga taga-Pangasinan? Pag meron tayong, Pastor, pag may deraman, ah, Pastor Melmar, okay, patikman natin sa mga taga-Maynila, tignan natin kung kakain sila ng itim na nakakanin, amen? No? Yan ang isa sa pinaka-best na namin sa Pangasinan. Okay? Saka yung puto kalasyaw. So, ginutom ko na kayo, amen? Okay? Yung puto kalasyaw, ganyan lang kaliliit, isang subo lang yun, pero ang lalambot nun. Okay? Ganun lang. Para kang kumain lang ng ano. Okay? Pero ang sarap nun. Pasyal kayo sa Pangasinan, amen? Okay, so balik tayo dito sa message. So in terms of material blessing, you need to trade more. God wants you to gain more, but the way to gain more is by giving. Amen? Amen? Luke 6:38. Tingnan niyo sinabi sa Luke 6:38. Luke chapter 6 verse 38. Anong sabi diyan? Give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give to your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. So sabi ko nga yan, 40 words in that verse. The only word para sa'yo is give. 39 words pabalik sa'yo. 39 words pabalik sa'yo. Kailangan mo lang mag-give. So trading. Trading is by giving. And every time na mayroong binibigay sa atin ng Panginoon, tandaan nyo to, no? Every blessing na ibibigay sa iyo ng Panginoon, you need to remember Him. Remember Him. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 8 verse 18. Remember Deuteronomy chapter 8 verse 18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, and that He may establish His covenant, which He sware unto thy father, as it is this day. Listen. Ang power ng God's promise or God's covenant. Di ba maraming promise ang Panginoon? May promise siya, Matthew chapter 6 verse 33. Ano yung mga promise niya? Paano makikita natin? Philippians 4:19. Okay? Ano ba yung mga promise na makikita niya? Ang daming promises ng Panginoon. Pero hindi nagkakaroon ng power yung promise kapag hindi mo siya in-acknowledge. So kahit i-claim mo, kahit mag-pray ka pa ng Matthew 7 verse 7 to 8, walang power yung power ng promise na yan once you do not acknowledge God. Pag hindi tayo marunong mag-acknowledge sa Diyos, pag hindi mo siya palaging nire-remember every blessing na meron sa iyo, sabihin ko sa iyo, walang power ang promise ng Diyos. And by the way, hindi mo rin kayang hawakan ng power mo ang meron sa iyo. Ang Diyos lang ang pwedeng humawak dyan. Amen? Amen? Kaya gusto natin ng blessing ng lahat ng promise ng Panginoon. Honor God. Remember the Lord. 1 Peter chapter 4 verse 10, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Okay? Listen. Kung may blessing tayo, gusto natin ng blessing, be a blessing to other people. Minister. Ang sabi dyan, when you receive gift, you need to also to minister. So, as we receive gift, remember God, bigay natin yung tithes, and also minister to others. Minister to others. Pagkatapos nating missions booster, mag-minister tayo sa mga less fortunate. Amen? Amen? Okay? So, in trading, ganito ang trading. When we trade generosity, we will gain prosperity. Pag naging mapalabigay tayo at meron tayong ginagawa for other people, the more na i-bless ka ng Panginoon. Amen? Okay pa ba kayo? When we trade our fervor in serving, dahil meron kang fervor sa serving, anong gamang tendency? Dahil gusto mo mag-serve sa Panginoon, gusto mo palaging may gagawin para sa gawain ng Panginoon, you will gain God's favor. Amen? Hindi natin nagigain ang favor ng Panginoon if we are not fervor or excited in doing something for the Lord. Sa ating mga nagmi-minister, we trade ministering, we gain thanksgiving. Meron pa bang sumunod? Wala na, no?
Yun, kala ko wala na tayong slide eh. Pag tayo nagmi-minister, okay? Tandaan niyo to, no? Every time you do something for other people, ang babalik sa'yo, yung thanksgiving. At ito ang pinakamagandang thanksgiving. Yung thanksgiving na hindi lang sasabihin sa'yo, kundi sasabihin nila sa Diyos. Kasi yan ay napakagandang offering sa Panginoon, napakagandang parang amoy na na part ng worship natin. They are giving thanks because we are doing something for them. And we trade our sacrifice. When we trade our sacrifice, we gain our sufficiency. When we sacrifice for others, God will make sure na yung nag-sacrifice ka, babalik sa'yo, hindi ka rin magkukulang. Amen? Amen? Ang Laloma Baptist Church, nakakaranas tayo ngayon ng parang widow of Saripat. Okay? Widow of Saripat. Ang finances natin palaging nandun nasa babang-baba pero hindi nauubos. Amen? At unti-unti yan. Makikita natin kung paano mag-provide uli ang Panginoon pag natapos natin itong sa property ng labo. Pero listen, gusto mo magkaroon ng sufficiency na hindi ka maubusan? Bigay lang. Sacrifice lang. Amen? Amen? Sacrifice lang. Okay pa ba kayo? Okay, number 2. Number 2, madali na lang ito number 2 and number 3. Number 2, tender-hearted to God's ministers. If God will give us something, kapag binilis tayo ng Panginoon, tanda natin, one of the things na pwede natin gawin is to minister to God's ministers. Okay? Magkaroon tayo ng heart for them. Magkaroon tayo ng something na gagawin sa kanila. Luke chapter 12 verse 48. Luke chapter 12 verse 48. Ang sabi dito, but he that knew not and did commit things worthy of stripes shall be beaten with few stripes. For unto much is given. Ano sabi diyan? For unto whosoever much is given, of him shall be much required. To whom men have committed much, of they will ask the more. So makikita natin yung principle dito na kapag mas marami yung binigay sa atin, mas marami yung i-require sa atin. Amen? Ibig sabihin, kailangan natin na the more na meron tayong the more na marami tayong blessing, anong kailangan natin gawin? The more that we could serve at makapag-minister sa mga tao ng Panginoon. Church, ang missions booster once in a year. Okay? Sino sa inyo excited kayo na makita niyo mga ibang pastor mamaya? Okay? At sino sa inyo gusto niyo makita na naglalakihan na yung mga chikiting nila at before? Ngayon malalaki na, no? Binata na. Okay? Dati ito yung paikot-ikot lang dito. Ngayon, tahimik na siya, amen? Joke lang. No? So makikita natin dito na makapag-serve tayo. Isang bagay naman na every time na may binibigay sa atin ng Panginoon, makita natin na we need to sacrifice. When I become the pastor ng Laloma Baptist Church, ang thinking kapag naging pastor ka ng Laloma Baptist Church, para bang iniisip nila is marami kang blessing na Pero nung naging pastor ako ng Laloma Baptist Church, ang itong nasa isipin ko, the more that I need to sacrifice. Kasi isang way na ginawa ng Panginoon para i-bless ng Panginoon ng church natin is because we are sacrificing. So as a pastor ng Laloma Baptist Church, I need to set an example ng sacrifice. Kaya ako sanay na yan, Pag imagine mo, yung bibigay na bonus, ibibigay yan. Sabi ko, nakalimutan ko ng yung di ba, pinapaalala ko palagi yung tithes. Sabi ko, kahit na ibibigay ko na yung kailangan ko pa rin i-tithes. Pero alam isang bagay, malaking bagay yung pag tayo ay nakakapag-minister sa mga send out ng ating church, nakakapag-minister tayo sa ating mga sa mga servant ng Panginoon, the more blessing na ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Okay pa ba kayo? Galatians chapter 6 verse 10. Tingnan yung sinabi sa Galatians chapter 6 verse 10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.
Okay? Ang sabi sa Bible, if meron tayong opportunity, by the way, pag may mga opportunity tayo, may makikita kayo mga tao, okay? May mga tao sa paligid natin, even sa kalsada kung minsan. Huwag niyo bibigyan yung, yung mga malalaki ang katawan tapos namamalimos. Huwag yun. Laki ng katawan eh. Kung minsan mas malaki pa muscle sa'yo tapos penging piso. No? Ay, hindi na pala uso yung piso. Penging 10 piso. Pag binigyan mo ng piso, ibabato sa'yo eh. Piso lang. Okay? Pero pag may nakita kayo mga tao na alam niyo yung mga bata na sometimes makikita niyo sila, hindi sila namamalimos, nagbebenta sila, then siguro sa panahon natin ngayon, sa panahon ngayon na ah, kung tinouch ng Panginoon yung heart mo, hindi naman siya namamalimos eh, naghahanap buhay siya eh. Okay? Pwede kang bumili, huwag mo nang kunin yung sukle. O bumili ka na hindi mo na kukunin yung sukle, hindi mo na rin kukunin yung binili mo. Parang binigay mo na lang. Okay? Kasi naghahanap po yung hindi sila may mga taong ganun, hindi sila nangihingi. Ang sabihin ko sa inyo, may mga tao na naghahanap ng yung mga basura sa paligid natin, yung kumukuha ng mga basura, na hindi talaga sila yung nangihingi. Pero kapag tinouch ng Panginoon yung heart mo, be a blessing. Kasi sabi diyan if we have opportunity, let us do good unto all men. Pero merong word na especially. Amen? Especially unto them who are of the household of faith. Lalong-lalo na yung kapatiran natin. At lalong-lalo na rin yung mga naglilingkod sa Panginoon. Okay? So maging blessing tayo. Once in a while lang ito na maging blessing sa ating mga kapastoran. So, as your pastor, sabi ko I set an example na instead na mag-celebrate kami during this season, okay, unahin muna namin yung mission booster. Kung may maiwan, yun, saka kami mag-celebrate. Pero gusto muna namin maging blessing sa mga pastors and workers na magiging bisita natin. Amen? Sana gawin natin yun. Alam nyo, it is more blessed to give than to receive. Tingnan nyo mabuti sa Hebrews 13 verse 16. Gusto nyo pangitiin ng Panginoon? Ang sabi yan, but to do good and communicate, forget not. Yung word na communicate dito means to give. Yung pagbibigay at yung paggawa ng mabuti at pagbibigay, wag daw natin kalimutan. For with such sacrifices, God is well pleased. Okay? Alam niyo ba na every time we sacrifice, Pastor, kukonti lang yung meron kami ngayon. Hindi kami ganun kano. Pero, alam niyo, kahit gaano kaliit ang meron tayo, magkaroon ka ng part mamaya sa envelope. Amen? Okay? Pastor, estudyante lang ako, wala akong ano. Magkaroon tayo ng part. Alam niyo, gagawin natin next year? Gawin natin to, paalala niyo sa akin ha. Next year, January pa lang, maglagay na tayo ng malaking dito box for missions booster na pupunuin natin hanggang December. Amen? Amen? Okay? So bago pala mag-December, alam na natin na meron na tayong nagnagaano na tayo para ready tayo next year. Malay nyo, dumating ang Panginoon sa 2026 ng December. Amen? Amen? Paano kaya pag dumating ang Panginoon sa December 8? Tapos hindi ka nakapagbigay, sayang naman yung opportunity mo to do good. Amen? Amen? Okay? So bigay na tayo kahit na kay yung mga okay, yung mga estudyante, lalong-lalo na yung mga single professionals. Yung mga single professionals baka ang gaganda ng mga bibilihin yung pero wala po na kayong sacrifice Yung mga single professionals natin Amen? Amen? O yung mga nanliligaw dyan bahala ka, inuna mo yung liniligawan mo kaysa sa Panginoon, bahala ka. Lord, kapag hindi kanya inuna, wag niyong bigay sa kanya yung babae. Wag siyang sagutin. Amen? Amen? Okay? Alam niyo, makikita natin, if we do nothing to God's servant, actually we are sinning. We are sinning. Bakit tayo nagsisin? Dahil sabi dito sa James chapter 4 verse 17, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not,
to him it is sin. Is it right na maging blessing tayo sa mga servant ng Panginoon? So, maging a blessing. Sa Matthew chapter 25 verse 18, he that received one, he dig. Yung wicked servant, itong ginawa niya. He did nothing. Anong ginawa ng wicked servant? He did nothing. Alam niyo isang bagay, I realize, pag may pinapagawa sa iyo ang Panginoon at wala kang ginawa, ang tawag sa atin ng Panginoon, ano? Wicked servant. Amen? Amen? Pwede pala yun, ano? Pwede tayo magkasala ng walang ginagawa. Yes. Pag tayo naging selfish. Proverbs chapter 3 verse 27, withhold not good from them to whom it is due when it is in the power of thine hand to do it. Kung may kakayanan ka naman, tapos wala kang gagawin, okay? That is a sin. Hindi nag-glory pa yung Panginoon. And sabihin ko sa inyo, hindi tayo bibless ng Panginoon sa mga susunod na mga panahon, mga susunod na araw, kapag tayo ay naging selfish. So do not put your blessing in your bowl. Make sure na meron kang part para mag-encourage ng iba. Amen? 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 So bilang pagtatapos, number 3, take account of God's manna. Okay? Take account of God's manna. Ginawa ko kasi yung parang parehas yung mga, yung manna dyan is ano yung manna? Okay? Para sa mga ano yung manna? Yung manna yung ginawa doon sa Old Testament. Ang ginagawa ng Panginoon, pinapakain sila every morning, wala silang gagawin pero every morning, may bibigay sa kanilang Panginoon na pagkain. Ang tawag doon ay manna. Okay? Yung bread, yung bread na galing sa langit. Okay? At tawag dito, kapag may binigay sa atin ng Panginoon, anong gagawin dyan? We will take an account. Matthew chapter 25 verse 19. Matthew chapter 25 verse 19, after a long time, the Lord of that servant cometh and reckoneth with them. Okay? Ma-realize natin dito na darating ang Panginoon. Someday, haharap tayo sa Panginoon. Titingnan ng Panginoon kung anong ginawa mo. Romans chapter 14 verse 12. Romans chapter 14 verse 12, so then every one of us shall give account of himself to God. Lahat tayo magbibigay ng account. Someday we will face God. Someday, ano kaya ang pagiging reaction mo? Are you happy and excited to face God because you did something for the things na binigay sa'yo ng Panginoon, or katulad ka ng wicked serpent na natatakot dahil wala siyang ginawa? Okay? Tandaan natin, sa bawat blessing na meron tayo, in-expect ng Panginoon, hindi mo yung gagamitin sa sarili mo lang. Gamitin mo para din sa iba. Okay, doon sa may Matthew chapter 25 verse 20, makikita natin dito na yung dalawa, ginamit nila, nakagain sila, pero yung isa, tinago. Yung dalawa, they traded it. When they traded it, anong nangyari? They gained something. Alam niyo isang bagay? Totoo yung sinasabi ng salita ng Diyos na kung sino pa yung bigay ng bigay, hindi naubusan. Pero kung sino pa yung tago ng tago, nagkakaroon ng, tawag dito yung poverty, kakulangan. Totoo yun. Okay? Ang trading, hindi hoarding. Amen? Ang trading, hindi hoarding. Ang trading, willing kang ibigay muna, babalik sa iyo yan. Ang hoarding, selfishness. Alam niyo yung sinasabing nag-hoard ka? Ibig sabihin, kaya mo naman, pero ayaw mong magbigay, later on, itatago mo yan. Makikita natin, naalala niyo yung isang tao na, mamaya tignan ko na lang natin ito, pero doon ako magtatapos. But in John chapter 12 verse 24, tingnan niyo sa John chapter 12 verse 24. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone, but if it die, it bringeth forth much fruit. Okay, nakita niyo yung dyan? Meron ka lang kakaisang seed, pero once na kinain mo yan, yun na lang ang pagkain mo.
Pero kung hinayaan mo yan na mapunta sa ground, mamatay, mawala muna sa iyo panandalian. At sabi diyan, tutubo yan at it will bring much fruit. Okay? So the more we give, na makikita natin, the more we minister to other, the more ng Panginoon, the more we gain something. So ang trading ganun. You need to risk something para makapag-gain ka. You need to train your material blessing para makagain ka ng spiritual blessing. Ang Panginoon matindi sa pagdating sa kaluluwa. For what shall a man profit or for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Gaano kamahal ang isang kaluluwa? Hindi daw kayang pantayan ng kayamanan ng mundo sa bawat isang kaluluwa. Makikita nyo ang Panginoon sa Luke chapter 15 verse 4 that He is willing to leave the 99 just for the one sheep na nawawala. Ang sabi niya, what a man of you having 100 sheep, if he lose one of them, that not leave the 99 in the wilderness and go after that which is lost until he find it? Hahanapin ng Panginoon kahit isang kaluluwa. Amen? Amen? Sa Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Na pumarito ang Panginoon kahit na isang tao pa lang nagkakasala o dalawang tao pa lang, si Adan at Eva pinangako na sa Genesis 3:15, paparito ang Panginoon. Sa Romans chapter 8 verse 32, makikita natin ang God the Father, He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? He is willing even to sacrifice His own Son para sa isang taong hindi paligtas. Sa mga bisita natin, kahit na isa ka lang na hindi paligtas, ang Panginoon willing na iligtas ka at gagawin niya lahat para maligtas ka. Alam niyo isang bagay na gawin natin? What if you could encourage one pastor? Alam niyo na nagkwekwentuhan kami, opportunity na magkwentuhan para malaman namin kung ano yung mga problem sa ministry. And by the way, ang mga pastors, tao din. Amen? Amen? Hindi rin namin maiwasan na mag-isip, pag namatay kami bilang pastor, saan titira yung mga pamilya? Okay lang kung meron ka ng sariling bahay, pero karamihan ng mga pastor walang sariling bahay. Okay? Iniisip nila kung paano, yung maraming mga things na iniisip. Sabihin ko sa inyo, sometimes, isa sa pinaka-problema sa ministry is when the pastor discouraged. Pag na-discourage ng pastor, makikita nyo na rin, pati ang buong church madi-discourage. Now, sa Missions Booster, what if we could encourage one pastor? Alam nyo, babalik yan na meron siyang renewed vision, encouraged to do something. Sabihin ko sa inyo, kapag may ginawa uli sa ministry nila at dahil na-encourage natin na isang pastor, sabihin ko sa inyo, tayo din ang mabibless. Because yung sacrifice na ginawa natin ngayon, pwedeng mag-cause para hindi mamatay ang isang church dahil yung pastor na-encourage. Amen? Amen? Okay? So, meron silang mga things na iniisip. May mga worries din sila. Ngayong araw na to, mamayang hapon, let's encourage them. Okay? Punta kayo mamayang hapon, 4 o'clock. Amen? Okay? At magbibigay tayo ng mga things na meron tayong huhulog tayo ng mga offering natin dyan. And I pray sacrificial talaga, substantial. Na kung anong kakayanan natin, kung meron kang kakayanan. Dito ako magtapos. So magtapos ako sa Luke chapter 12. Brad, pakiano nga lang Luke chapter 12, verse 16 to 21. Kaya hayaan nyo magtapos ako dito sa parable na to. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. Okay? Verse 16 muna tayo. Magandang tanawin ba yan? Maganda ba yan ang mangyari sa buhay natin? Yung
Okay? Ang description dito, rich man. Tapos, nag-brought forth pa ng plentifully. Grabe, no? Okay? O, sabihin na natin, Pastor, hindi rich man, pero, hindi ako rich man, pero, ang daming blessing na dumating. Gandang tingnan. Maraming blessing. Thank God for blessing. Pero sabi sa verse 17, and he thought within himself, itong sinabi niya, blessed siya ng Panginoon so much. Pero sinabi niya sa sarili niya, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. Kulang na. Grabe, no? Gandang blessing. No? Sino sa inyo gusto ng ganyan na blessing? Yung bang sobra, yung hindi mo alam kung saan mo itatago yung blessing mo. Grabe, no? Amen? Ganda yan na blessing no? Pero sabi, and he said, this will I do. Hindi niya tinanong ang Panginoon I will pull down my barns and build greater. Tatanggalin ko yung luma kong kamalig, gagawa ko ng mas malaking kamalig, and there I will bestow all my fruits and my goods. Okay? At itong sabi niya, verse 19, and I will say to my soul, sabi niya, sa kanyang kaluluwa, o sarili ko, kausap niya sarili niya, okay, siguro kaharap niya yung sarili niya sa salamin, okay, sabi niya, sarili ko, marami kang mga bagay na meron na ngayon. You have much goods laid up for many years. Pinagpala ka ng gusto. At pwede mo yan kahit na napakaraming taon pa. Ang sabi niya, take thine ease. Eat, drink, and be merry. Ano sabi niya? Ito ang gagawin ko. Sasabihin ko sa sarili ko, wag muna ako magtrabaho, kakain muna ako, i-enjoy ko yung anong meron sa akin. Pero wala siyang inisip para sa iba. Hindi niya inisip ang Panginoon. Grabe, blines nga, hindi pa nag-tithes Nabilines nga, pero nakalimutan niya, baka hindi niya nga sinabing kasama niya yung pamilya niya no? Wala siyang pakialam sa ibang tao. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, itong sinabi ng Panginoon sa kanya. Verse 20, but God said unto him, thou fool. Ang yabang mo sa maraming blessing na meron sa'yo, isa kang mangmang. Ngayong gabi, yung kausap mo na kaluluwa mo, yung sarili mo na gusto mong busugin, yung sarili mo na gusto mong i-enjoy ang meron sa'yo, sabi niya, yung kaluluwa mo, kukunin ko na. Alam niyo, mas maganda pang masunugan kaysa mamatay. Amen? Mas maganda pang manakawan kaysa mamatay. Amen? Kasi hanggat buhay ka, nandiyan ang Panginoon, pwede mo makuha lahat. Pwedeng bumalik sa'yo, meron sa'yo. Pero ang mahirap, kung meron ka ng maraming bagay, tapos sabihin ng Panginoon, yung bang ganito? Sino sa inyo gusto yung ganito, no? Yung bang lahat ng pinangarap mo binigay ng Diyos. Amen? Pinangarap mong bahay, pinangarap mong kotse, pinangarap mong binigay sa iyo lahat ng Diyos. At yung time na sinabi mo, ngayong nakuha ko na lahat ng gusto ko, eto nang gagawin ko. Iikot-ikot na lang ako. Mag-i-enjoy na lang ako. Ito sasabihin sa'yo ng Panginoon, isa kang mangmang. Ngayong gabi na nakuha mo na lahat, kunin na kita. Amen? Imagine mo yun, Ang sakit nun, yung para bang, kung kailan mo nakuha lahat ng gusto mo, sasabihin ng Panginoon sa iyo, kunin na kita. Ang tanong ng Panginoon, then whose shall those things be which thou hast provided? Sino ngayon na makikinabang? Okay? Yung asawa mo, baka mag-asawa ulit. Okay? Yung mga anak mo, baka mag-away-away. Parang sabi ng Panginoon, pasensya na, pero hindi ka naging maayos. Pwede kong kunin sa iyo ang pinakamahalaga. And by the way, okay lang sa akin kunin ng Panginoon ng material na bagay. Huwag niya lang kunin ng buhay ko at ganun din ang mahal ko sa buhay. Pero just in case, nalayunin ng Panginoon, still magpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Pero mas maganda pa rin ang huwag nating ma-enjoy lang yung material na bagay
para ipagpalit mo ang pinaka-importante sa'yo. Amen? Amen? Sabi nga sa verse 21, so is he that layeth up treasure for himself is not rich toward God. Okay? Alam nyo, gusto mong ma-enjoy yung meron sa'yo ngayon? Lord, ganitong mentality ng may isang pinagpalang tao. Lord, i-bless mo lang ako. Every time na may blessing, I will become a blessing. Sabihin ko sa iyo, the more na nagiging blessing ka sa iba, hindi mo alam baka pati yung buhay mo pinapahaba ng Panginoon para mas maging blessing ka pa sa marami. Pwedeng i-bless ng Panginoon ang business mo because you are becoming blessing sa gawain ng Panginoon. One day, gusto ko maimbitahan yung isang engineer na member ni Pastor Oliver Curato. He is just an ordinary engineer. Pero blessed ng Panginoon ng maraming project, hindi sa DPWH. Amen. Pero blessed siya ng Panginoon. Alam niyo isang bagay bakit siya binibless ng Panginoon? Kung anong meron sa church nila ngayon, isa siya sa pinaka-major contributor sa bagay na meron ang church nila ngayon. Ang church nila ngayon, meron silang dalawang church. Parehas na functional, parehas na and every time na ito lang kanyang Lord, i-bless mo lang ako. I will be continuously maging blessing sa gawain mo. Yun lang ang kanyang sabihin ko sa inyo, grabe yung blessing na binibigay sa kanya. If you will meet Brother Gerald dun sa may Jensen, nagsiship siya ng 10 tons of shrimp every day. Binibless ng Panginoon yung tao. Isang bagay na makikita nyo sa kanya, he is one of the servant pagdating dun sa church. Okay? I realize sa Luke chapter 12 verses 16 to 21, greediness is just not wickedness. It is also foolishness. Pag greedy tayo, hindi lang tayo wicked katulad ng wicked servant na sinabi ng Panginoon. Kundi ang sabi rin ng Panginoon, we are foolish. Kasi tanda natin, kaya nyo bang i-outgive ang Panginoon? Sino sa inyo kaya nyong i-outgive ang Panginoon? The more we give, the more lang nababalik sa iyan. Why? You cannot outgive God. Amen? I-consider nyo to. Do not just give your tithes. Give beyond your tithes. Kung magiging blessing kayo sa ministry, sabihin ko sa inyo, marami pang bagay na hindi mo pa nakikitang blessing. Okay? Gusto ko makita nyo to. Kayo mga young professionals, kayo mga estudyante, marami pa kayong hindi na-experience na kayang ipa-experience sa inyo ng Panginoon. Marami pa kayong mga bagay na hindi nyo pa nakukuha na pwedeng ibigay ng Panginoon kung magiging ka lang giver, not greedy. So kung ang greediness is wickedness and foolishness, ang pagiging giver is pagiging wise. Amen? Amen? At hindi yan foolishness. Ikaw ay magiging wise at blessed. Okay? So I pray na this coming alam ko meron tayong mga things sabi ko nga sa inyo, ako personally, wala pa kaming nasa isipan na gagawin pero sa family namin, unahin muna namin ang missions booster. Kung ano yung matira, yun ang gagamitin namin for the family. Pero mahalaga muna sa amin is makapag-serve muna kami sa Panginoon by becoming a blessing
sa mga workers at servant ng Panginoon. So pwede tayong tumayo lahat, magkaroon lang tayo ng short invitation, pasensya na sa time. So when God entrusts blessings to you, trade to gain more, tender-hearted to God's ministers, and take account of God's mana. So hindi ko alam kung anong pinangusap sa atin ng Panginoon, but habang tumutugtog ang ating pianist, kung may pinangusap sa atin ng Panginoon, nakita niyo yung pinaka-illustration, yung last illustration. Kaya kang i-bless ng Panginoon. Gusto ko makita niyo to ha. Kayang-kaya tayong i-bless ng Panginoon. Hindi maramot ang Panginoon. Pero, make sure na pag may blessing siya, ipulfill mo yung purpose. Just fulfill the purpose. Ayusin mo yung sarili mo. Gawin mo yung kalooban ng Panginoon. Kaya niyang ibigay sa yan. Pero once na nakuha mo yung gusto mo, ayoko mangyari sa akin yung ganun, yung nakuha niya yung gusto niya, pero sabihin ng Panginoon, thou fool, tonight, I will require of thy soul. So kung meron kang may pinangusap ang Panginoon sa iyo, hindi na natin patatagalin. Punta tayo dito sa harapan. If God spoke to your heart, gusto mong i-bless ka ng Panginoon, gusto mong makita mo yung purpose ng mga things na binibigay sa atin ng Panginoon, then punta tayo dito sa harapan. Kausapin natin ang Panginoon. Okay? Kung ikaw ay bisita, kanina may binanggit ako, God is willing to leave the 99 na secure para hanapin ikaw na nag-iisang hindi ligtas. Ang Panginoon, He is willing to seek and to save you. And even God the Father is willing to give up and sacrifice His own Son, mamatay sa cross para sa kasalanan natin. Ang kailangan mo lang tanggapin si Jesus Christ. Sino sa inyo gusto mong tanggapin si Jesus Christ? Meron ba dito na hindi pa tiyak ng kaligtasan at gusto mong tanggapin si Jesus Christ? Taas mo ang kanang kamay mo. Meron ba sa atin? Meron ba sa atin? Meron ba sa atin? Okay? Sa ating mga member, sino sa inyo gusto nyong i-enjoy ang blessing na binigay sa iyo ng Panginoon? Taas ang kamay. Gusto mo i-enjoy. Okay? So, pag-pray natin, Lord, binigyan mo ako ng kalakasan, allow me to use it for your glory. O hindi ko gagamitin anumang excuse na hindi ako pupunta sa church. Okay? Binigyan mo ako ng blessing materially. Lord, tulungan mo ako na maibigay yung tithes faithfully and to minister to other people. To minister to His servants. Okay? At make sure na pag tayo ay pumunta sa harapan ng Panginoon someday, masasabi natin, Lord, you gave me something. I trade and I gain more. I gain more. So gusto natin mag-grow in everything. So wag kang hihinto ng pag-improve sa sarili mo, especially in doing something for the Lord. Okay? So tayo po'y manalangin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, ng mensahe ngayong hapong ito o ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagkilos po sa bawat isa. And dalayan ko po, Panginoon, na tulungan niyo po kami na magawa namin, Panginoon, ng inyong kalooban. We are thankful for every blessing na pinagkakalob niyo po sa amin. Maraming salamat po dahil gusto niyo rin po, Panginoon, na ma-enjoy namin and to gain more. Higit pa, Panginoon, sa binigay niyo po sa amin, Panginoon. Patulungan niyo po kami, Panginoon, to see your purpose. Tulungan niyo kami, Panginoon, to be of a blessing. Natulungan niyo kami, Panginoon, na hindi namin, Panginoon, ini-neglect kung may kakayanan kami, especially na magbigay, Panginoon, sa mga naglilingkod sa inyo. So tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa ng mananampalataya. Lord God, they receive the envelope. I pray na kung ito po, Panginoon, na ibigay namin mamaya, Panginoon, na gusto namin i-bless kami, Panginoon. At gusto namin maging blessing sa mga workers ng mga lingkod po ninyo, Panginoon, na atin mamaya sa aming missions booster. Pagpalain niyo po ang lahat ng ito at ganoon din po kung meron man po, Panginoon, na hindi pa po nakakakilala sa inyo bilang tagapagligtas. I pray, Panginoon, na tulungan niyo po sila na makilala kayo nila bilang tagapagligtas.
Applyan niyo po ang aming naging invitation, kayo pong may taas mong muli sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.